Magandang araw kapatid. Sa pagkataong ito, ihandog natin sa inyo ang aming movie. Movie ang tawag. Ang aming bangayan ni Biado na sabi niya safety siya sa St. Peter Society. Dati pa niyan sabi yon. So, kasama rin dito si Rains at saka si Jumar. Ako tong walang picture dito kasi na disable eh. Okay? So, ako yan. 4 kami dito. Na ang gusto ko sana mapakinggan si Regine or Regina versus Rains sa kanang puro mga angels, mga babae magsalita. So, ito ngayon si Biado, sabi niya sa akin, bulol pa rin ako. Subulol. So, ano pakialam mo? Bulol. Ang sabi niya sa akin na kailan ka susunod na masok. Kung sa bagay, ang masamang tao matagal mamatay. Di ba? Ganon? Mapagkano siyang video. Basta itong tao to eh. He is attacking against the argumentator. He is not professional. Nakadibati ko na to na knockdown 2 beses. Binaban ako sa kanyang page. Ganon siyang ugali ni Beado. Parang parang hindi dumaan sa mga bata to eh. Parang bata isip ito eh. Parang sa kanya wala lang lahat. Kahit may video ka na, kaya na video na ako, doon na ako binaban, tutak ko sa kasang puso. Kasi ito Benz, itong actuation mo ng kita ng debate kung gaano kakabastos at kung gaano kakabubo pag sumagot. Marami yun. Alam niyo sa bago pa dumating dito sa Biado sa basagan ng aral, meron siyang page na Debate Catholic Page 2024. Binaban niya ako after the debate. Sabi niya sports, siya pa matapang naman ito pag walang debate, walang naka-live eh. Ito ngayon, nilive ko. Ito. Sabi niya, ang masamang damo mamatay. Sino matanda sa amin? Di matanda siya? Mas matanda siya eh. Masamang damo siya. Sa 1:15:60 ng Salmo, gusto ng Diyos mamatay ang mga banal na tao. Gusto niya makaspiling doon sa kanyang kalangitan, sa altar pa, hindi pa sa trono. Pabalik ng unang ni Kristo, buhay na mapatay, magkaroon ng bagong laman, yun po, pakita natin ang Diyos sa kanyang trono. Ngayon, wala pang tao na naging, nabangon mula sa patay, balibad sa tao na laman ni Kristo, nakaupo na sa langit. Sabi niya, ngayon, bulo-bulo ko, bakit ka nakinig sa akin, kung hindi mo intindihan? Tanga. Meron man ito pag-uusap sa akin, nagdebate pa kami nagbangaya pa kami ni John, ni Jomar eh. At yung sinasabi mong, si Nemesio, na Antikristo, naintindihan na ako, alibay talaga. Bata ang isip eh. Ako rin maging bata pag si Biado, flexible kasi ako. Pag gago ka, gago rin ako. Pero alam mo, kung ako na may ibanghilyo, hindi mo magaya yun, Biado. Ito mga kapatid, sabi ko may mali daw, may mali sa mga lahat ng Biblia may mali. May mali lang, hindi ang Biblia mali. May mali sa Biblia ayon kay Kristo sa kanyang ebanghelyo. Sabi naman ni Biado, mga Katoliko, versus walang mali sa mga Biblia ayon sa bulaang mga Kristo sa kanyang ebanghelyo. Walang mali. Ito i-live natin yun. Sabi ko, walang mali daw. Sabi ni Biado, yun pala ang turo ng Katoliko sa kanila. Lahat ng Biblia tanga. Si Kristo nagsabi, kahit saan ka maniwala sa Katolikong pare, sa CFD, sa iyo, sa Church Magisterium, bubo kayo. Basahin mo natin talata bago mag-proceed. Ito, Ebanghelyo ni Kristo, turo kay Pedro. At sinusulat ni Pedro sa Magandang Balita, Katoliko pang aklat version. Sa 2 Pedro 3:15-17. Isipin ninyong kaya nagtimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Kaya nagtimpi siya pati ngayon si Biado. Kahit patanda siya, binigyan siya ng panahon para maligtas. Pero hindi pa rin iba ang pinapaniwalaan. Tuloy natin. Yan ang sinusulat sa inyong kapatid natin si Pablo. Taglay ang karunungan at kaloob ng Diyos sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito. Ganito ang lagi niyang paalaala. May ilan
may ilang bahagi sa kanyang kasulatan, mga sulat ni Pablo, ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan na mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Katulad ng sumusulat ito sa magandang balita, mali. Mangmang, nabigyan ng kahulugan at ngayon, iniba ang translation base sa kanilang naunawa. Hindi galing kay Kristo. From Greek, ito Tagalog, balik sa Tagalog. Katulad ng magandang balita Biblia. Basta pa malaman niyo mamaya. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Hindi lang sulat ni Pablo, ibang kasulatan din. Anong kasulatan? Yung tinatawag ng Biblia. Pati mga writer ron, mali-mali na. Lahat, sabi niya, lahat ng uri ng Biblia, may salita ng Diyos kung saan, may salita ng Diyos, talagang iibahin na mag-translate. Ngayon, yung unang panahon, wala pang sumusulat. Pero ngayon, meron na. Nahulaan po ito sa ni Cristo, sa susulat ni Pablo, ni Pedro. Gaya't ipahamak niya ang kanyang sarili. Napahamak. Mali-mali. Maniwala ka sa mali. Base sa unawa ng translator, tanga. Mapahamak ka, sabi ni Cristo kay Pablo, kay Pedro. Ngayon, ito alam niya, kapatid. Dapat kayong mag-ingat. Mag-ingat ka sa Biblia. Kasi mayroong mali. Sabi ni Cristo, kalikutin pati mga writer Hindi ba siya kasali doon? Upang huwag kayong maligaw ng sinumang tao na walang sinusunod na batas. Iba na. Pag Biblia talaga, pag Biblia, akala ni Biado, Katoliko, natuturo Kristo sa kanila, at totoo na. Hindi. Mismo ang Biblia, ngayon, Biblia ang tawag nyo, Aklat ng Panginoon, 34:16, Libris Domini, hindi Biblia, kumpleto, aklat ng Panginoon. Sabi nga niya, lahat may mga kalikot na sa aklat ng Panginoon. Pag walang kalikot, hindi totoong aklat nun. Kasi nakasulat may kalikot talaga sa aklat. Aklat pa ng Panginoon, pero may kalikot. Pati ang aklat. Ngayon, ito alam nyo. Mga kapatid, dapat kayong mag-ingat at upang huwag kayong maligaw. Mag-ingat kayo para hindi maligaw. Ano pag-ingat? Basahin nyo ang talang original para hindi maligaw. Mag-ingat. Hindi ba sa tanga ka lang? Pag Biblia, ito na. Lahat. Hindi ko sinasabi ang Biblia mali. Ang talata, mayroong talata. Kinakalikot nga, tanga. Ito. Huwag kayong maligaw sa mga taong walang sinusunod na batas. Kasi ayaw susunod sa Ebanghelyo totoo. Liligaw pati batas. May batas ka pa. Manliligaw pa ang batas mo. Sa gayon, ay hindi kayo patinag. Huwag kayo banala sa inyong mabuting kalagayan. Natinag na si Biado. Natinag na. Naniwala sa Biblia mali talata. Sabi ko na sa tayo, may mali sa Biblia. Ayon kay Kristo pa. Sinusulat ni Pedro. Hindi ba Ebanghelyo yun? Ebanghelyo yun. Sabi ni Biado, 4 na Ebanghelyo. Hindi po. Matthew. Sabi niya, na Mark, Luke, John. Wala yun. Nadibati na yun. Sablay siya. Mga sulat ng mga apostol, ang maniwala sa apostol, puro Ebanghelyo. Ang ito si Kristo. Ebanghelyo ni Kristo. Ano yun? Katikismo ni Kristo? Wala. Bulang Kristo ito ron. Ano sinusunod na? Hindi man tismis. Ebanghelyo ho yun. Ang naturo sa kala, si Kristo, hindi bulang Kristo, hindi anghel, hindi tao. Sumusulat sila Ito. Apostol, propeta, ebanghelista, katulad ng Lucas na Griego, naniwala sa apostol na Israelita, si Marco, si Jude. They are called to preach the gospel. Only Christ taught them. They belong to the kingdom of Christ. Matthew 11:11. Ito. Ngayon, ito alam nyo na kapatid. Alam na pala ng mga Kristiyano nung una pa na dapat kayong mag-ingat. Mag-ingat ka, Biado. Kasi ang panibala nyo, hindi kayo pinag-ingat ng bulang Kristo. Sabi ni Kristo, mag-ingat sa bulang Kristo. 24:24 Matthew. Bulang Kristo ang ingatan natin. Kasi ang Kristo natuturo, mayroon din Kristo magtuturo, gaya-gaya kay Kristo. Pero hindi naman gaya Ebanghelyo. Anti-Ebanghelyo sila. Kaya sabi ko, mali. Walang mali sa mga Biblia ayon sa bulaang mga Kristo sa kanilang Ebanghelyo. Mayroon siyang Ebanghelyo. Galatians 1:6-7. Pero sa amin, na Kristiyano, isa lang ang Ebanghelyo.
Ayun, nakasulat ngayon, sulat ng mga apostol at mga ebanghelista ang mga Kristiyano. Katulad ni Lucas, na Hudyo, na Griego. Tanga. May ebanghelyo talaga iba, pero sa amin walang ibang ebanghelyo. Sa inyo lang iba. Iba sa ebanghelyo ng mga apostol, ebanghelyo ni Kristo. Yun to, bulaang Kristo to. Ebanghelyo ng bulaang Kristo. Ito na natin. Ha? Pero pag-usapan natin dito, patunayan ko, at sabi ni Beado, wala daw, paniwala lang siya sa magandang balita, Biblia. Ito ha, panoorin nyo. Uli, ang paksa, may mali sa mga Biblia ayon kay Kristo, buhat pa ng una, sa kanyang ebanghelyo. Dapat unawain natin sa atin ngayon. Ngayon binigay ang aklat. Wala pang aklat na kompleto. Ngayon binigay ang aklat ng Panginoon sa Latin. Hindi po Biblia yun. Maraming aklat. Hindi po yun. Libres Domini. Aklat ng Panginoon sa Latin Vulgate na Biblia Katoliko. Ano? Sino pa magaling sa inyo sa Latin Vulgate? Sa Sali ni Jerome. Tanga. Kayo ba? Gawa na kayo ng sarili yung aklat? No. Latin Biblia, Latin Vulgate, Vulgata pa. Sa 34:16, kumpleto nun, nakahula. Sabi ni Beado, aklat ng hayop yun, tanga. Hindi aklat ng hayop yun. Kumpleto ang pahayag ni Kristo, ang pahayag ng Diyos kay Isaiah noong unang panahon. Hindi sa'yo. Sa 29 verse 18, ang aklat naglalaman ng salita ng Diyos, magliwanag sa puso, ha? At sa isip hanggang sa 24 ng pinuputol nyo eh. Panonood ng palas, putol-putol, isang senaryo lang, magbasa ng novel, isang paragraph lang, ano yun? Pangalikot, sabi ni Kristo, huwag bawasan at huwag dadalan. Kasali sa Ebanghelyo ni Kristo ang alalahanin ang mga pupita. Sa 2 Peter 3 verse 1 to 2. At siya rin ang papaliwanag, hindi kayo. Ha? Siya ang papaliwanag si Kristo, hindi kayo. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation. Sa Lucas 24:45. Hindi nyo alam yun. Kahit pare, hindi makaturo nun. Kasi turo ng pare, katikismo. Bulan, ang bulag, kapwa nakay sa bulag, kapwa mahulog sa okay. 12, 15 to 15 of Matthew. Ito. Ha? Sabi, tingnan mo kung ano ginawa ni Beado. Gustong bumawi sa akin eh. Lalong nandiin. Sabi ko, magpaliwanag sa barangay. Move on, Beado. Iba na ako, usap ngayon, iba na tong page. Na may live ako, na makita nyo ko, i-download lumaya, na iba talaga ito sa Beado. Kahit mali na may prueba na 6 hours yun. 6 hours yun. Nag-usap kami. Dumating doon si Marisa, si Junjun, yan ang witness. Marami sila. Si Reme, witness niya kung paano lang si Beado magsusagot. Kaya nga sila nagtatanong sa akin. Kasi wala nang nagtatanong kay Beado. Na doon pa si Beado. Tanga na lang siya. Sawayin silang may kabagsikan, sabi ni Kristo. Titus 1:11-13. Okay. Panoorin natin. Intro na muna yun. Ha? 13 minutes ako nag-intro, sorry. 5 minutes ang dapat. 1 to 5. Wala nga eh. Sabi mo, original. Bro, Perds, meron ka ba dyan? Kay GB to eh. Tsaka magandang balita eh. Meron yan, meron. Tama yan. Uy! Isaya, ano yun? Isaiah 32. Ha? 32, verse 1 to 5. 22. Ito yung Isaiah 32 verse 1 to 5. Ha? Sabi ko basahin mo sa dating Biblia, hindi sa magandang balita. Ito magandang balita. Basahin ko ha, Biblia. Sabi ko, si Kristo talaga magturo, hari natin, maghari sa ating puso. Ito, 32 verse 1 to 5. Ang issue dito, kung may bulol ba katulad ko, sabi na bulol ako. Sabi ko, wala bang bulol sa aklat? Sabi ko, wala daw, sabi niya. Ang panalalaan ng magandang balita Biblia. Ang magandang balita Biblia, hindi per se, whole is wrong.
ang talata lang, ang sali lang sa isang talata. Base sa ating nabasa kanina, nakakalikutan nila ang aklat, ang masalita ng Diyos. Pati ang aklat, kung saan ang Diyos napaloob. Ganon mag-interpreta. Ganon mag-interpreta. Kalikutin, sulat naman ngayon sulat na, sa salita din. Ang sulat, ang isip na mag-translate, magsalin, ini-insert, sila pala suka ng demonyo para i-insert sa aklat ng Panginoon ang mga kalikot at pag-isip. Mali. Ito. Tama to. Ito. Dito. Pero may mali. Tama na may mali. Ito. Magandang balita. Makita ninyo may haring mamahala na matuwid at pinunong pinapairal sa katarungan. Hari. Si Kristo ho to. Basahin natin ang Hebreo. Hari ha? Sino bang hari tinutukoy dito? Hula po to. Makita ninyo may haring mamahala pa lang at matuwid at mga pinunong magpairal ng katarungan. Siya mapairal. Siya magturo. Anong tama at mali? Anong katarungan? Anong mali? Anong mali at tama? Justice or righteousness. Tama. Sila ay magiging kanlungan at sa malakas na hangin. Kanlungan natin si Kristo. Ha? Sila ay magiging kanlungan sa malakas na hangin at sila ay pala. Kalungan na sila si Kristo at panggalang sa pangangalit na bagyo. At katulad nila, ang mga tao to, mga Kristiyano to, na may Kristo sa kalang puso, naghari nga si Kristo sa kalang puso. Galatians 4:6, pinala ng Diyos sa kalang puso. Kaya tumawag sila na ama, sa Diyos na Ama. Ito. Ha? Mga tao sila, mga Kristiyano po to. Si Kristo at mga Kristiyano. Pagdating ni Kristo at mga Kristiyano. Sila ay maging kanlungan ng malakas na hangin. Matibay, hindi kasing lampa libyado. At palanggalang sa mga galit. Ako kasi kapatid, humukom tayo. Kasali sa Ebanghelyo, humukom, pati anghel sa langit at mga demonyo. Mga anghel na masama. Sa 1 Corinthians 6 verse 2 to 4. Ito. Sila ay kanlungan ng malakas na hangin at panggalang sa pangalit sa bagyo. Sila mga Kristiyano, hindi Katoliko. Ang katulad nila ay batis sa tuyong lupain. Parang malaking bato. May Kristo, may hari sa kalang puso. Habang naghari si Kristo, sa puso, sa ating kalooban, hindi makita kasi siya ay Espiritu. Doon at dito, nalahan sa atin. Lucas 17 verse 21. 20 to 21. Mabuksan ang kanilang mga mata. Parang tagabukas pa lang mga Kristiyano ng mata ni katulad ni Beado. Mabuksan, mali pa rin itong talata ito. Ito tama pa rin to. Pero may mali. Mabuksan ang kanilang mga mata at tainga. Sa mga Kristiyano pala, we are the blessing pala. Mga sila. Tama to salin dito sa magandang balita. At nangailangan at tainga sa pangailangan ng tao. Ano kailangan ng tao? Si Kristo. Saan si Kristo? Ang kanyang Espiritu nasa atin bilang mga Kristiyano. May talata pareho. Ito mali. Maging matiyaga sila, mataga sila at maunawaan ang kilos. Maging matapat sila sa kanilang sasabihin. Matapat. Pero saan ito ang bulol? Ang mga ay hindi natatawaging dakila. So, katulad ni Beado, hindi dakila, bubo na, tanga, tarantado. Nakahula po yun, sabi po ni Kristo. Fools. Sa AI, ang tarantado, ang gago, sabi ng AI, ay sa English, fools, gago, tanga, bobo. Si Kristo bang unang gumagamit sa Ebanghelyo niya. Sabi ng Ebanghelyo ni Kristo, may gago tala pag hindi naniwala sa kanyang Ebanghelyo. Maniwala sa Ebanghelyo ng bulaang Kristo. Yan po sa Catholic Douay-Rheims version. Douay-Rheims version. Katoliko po to. First English version na malapit mula sa Greek at Hebreo. From 15th to 18th century. Ito, sa 18th century, binabago na ang spelling. Mali-mali kasi ang spelling sa 15th century na version. Sabi ito, you foolish. Ang gago, tanga, bobo, tarantado, hangal, ang katubasan fool or foolish sa English. Nasa Ebanghelyo din ang foolish. Ibig sabihin, mga foolish and blind, mga bulag, tanga, gago, tarantado. Si Kristo na sabi noon, sa English, fools or foolish. Sa AI, sa artificial intelligence, huwag doon sa artificial foolishness or dumbness. Hindi sa artificial kabubuhan. Sa artificial na karunungan. Alam mo yung AI, di ba? Ito, basahin natin sa 10 naman sa Matthew 20:10. Ito, Douay-Rheims version.
Catholic. Basahin natin pag Catholic. Neither be called, you called master. Anong master? Taga-turo. Ito, master or teacher. Ang master taga-turo. He's the Lord, He's the teacher. One is your teacher or master. Ito po yung Old English. Ngayon sa panahon natin, contemporary English, teacher na to. Sa nanawaan natin. Obsolete kasi ang master. Ang obsolete takaraan, parang iniibig. Ngayon, pagmamahal na. Mahal kita, hindi iniibig kita. Hindi. Or I love you. Ngayon, sa contemporary, sa bago ngayon panahon natin ngayon, in this 21st century, hindi sa unang siglo pa. Ito, neither be called teacher, for one is your teacher. Ha? Sino teacher? Si Kristo. Anong turo? Hindi katekismo. Ebanghelyo. Pati ito. Ebanghelyo hinto. Ebanghelyo ni Kristo. Sa 1:16 of Romans. Sa Greek po, may Greek tayo. Katagetes. Instructor. Tama, instructor. Ano sa pinaka-word ng Greek? Ito ang meaning. A leader from katagetes. Leader from Greek. Teacher. Guide. Master. Kama. So, it is, Christ is our math teacher. Nandun pala sa Greek, teacher. Other the synonym sa master, teacher, pareho. Instructor, teacher, guide. Mag-guide sa atin, evangelically, because He was sent by God with the Holy Spirit to preach the gospel. Sa 4:18 ng Lucas. Sulat na Batikang manulat na Grego, si Lucas naging Kristiyano na doktor o physician. Hindi siya baliw, hindi siya bubo, doktor siya. Wala pa akong nakitang doktor na naging baliw. Ha? Or physician, naging baliw. Kompleto sila sa gamot kung ano makabaliw, kung ano makapagtanggal ng baliw. Dito naman sa Isaiah, wala dito ang bulol. Bulol ang kinkontribute sa akin. Gusto pa niya ako pin down. Gusto ba na akong hamakin kasi bulol ako? Nasa Biblia. Ang napaliwanag ngayon sa sulat ni Isaiah, hindi si Piado, kundi si Kristo. Na hindi tao. Espiritu siya na nahan sa ating puso, mga Kristiyano. Ito, tama itong sa 1 pa lang. Tama din, hindi ko sabing mali ito. Sa 31, 32 verse 1, makita ninyo ang may haring mamahala na matuwid at mga pinuno na papag-iral sa katurungan. Ang pinuno na magpairal sa katarungan. Ha? Sino to? Si Kristo nagpaliwanag sa akin. Sino to? Si Kristo din. Mabasa natin sa Hebreo. Basahin natin sa Protestanting Aklat, dating Biblia, para fair tayo sa Katoliko at saka mga hindi Katoliko, mga Protestante. At sa Katoliko, magandang balita Biblia. Ang sa Protestante, dating Biblia. Pareho lang naman sila. Para fair. Pareho din sa ang dating Biblia. Ito ko para ko ha sa Isaiah 32 verse 1. Ha? May hari. May haring magmahala na matuwid. Sino magmahala na matuwid? Ng tama? Hari at mga pinunong magpairal. Mga pinuno. Sino itong mga pinuno? Tayo, mga Kristiyano. Pinuno ni Kristo siya ating hari, hindi hari ni Beado. Mga pinuno tayo. Mga tao na sa ilalim ng hari, magpairal ng katarungan. Turo ng hari sa atin, mamahala sa atin. Sino tayo pamahala sa atin? Sabi balita Biblia, hindi Pope, hindi Church Magisterium, hari. Hindi sila hari. Tao lang sila. Si Kristo na sa ating puso, Espiritu, hindi tao yun. Espiritu, Diyos na anak. Sa Galatians 4:6. Ito, pinapuna ito ni Kristo sa sulat ni Pablo. At basahin sa Hebreo 1 verse 8. Oh. Ngunit tungkol sa anak, ang sinasabi, tungkol sa kanyang anak ay sinasabi, sa iyo ang luklukan, ikaw maghari, O Diyos, at magpakailanman. Ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong scepter sa English, yung parang ng hari, parang tungkod, scepter. Siya ang setro ng iyong katuwiran at siya rin ang mamahala.
Siya ang sentro, ang scepter mo, ang sentro ng katuwiran, matuwid, hindi baluktot. Ebanghelyo ay siyang sentro ng iyong katuwiran. Ang katuwiran ng Kristo, Ebanghelyo. Ang salita ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. Ebanghelyo. Ang sentro ng iyong kaharian, sentro ay siyang sentro ng iyong kaharian. Ang katuwiran, ang sentro ng iyong katuwiran, ebanghelyo ng katuwiran, ay sentro ng iyong kaharian. Sentro pala yung ebanghelyo. Ang sentro ni Kristo, yan po ang ebanghelyo ng katuwiran. Ang katuwiran, ebanghelyo, ang matuwid na aral. Hindi katekismo. Sentro po yun, ebanghelyo. Ang scepter of righteousness is the gospel. Wala nang iba. Ang hari nagturo ng ebanghelyo. Hindi katekismo. Hindi po yun ebanghelyo. Galing sa Latin. Ang ebanghelyo galing sa Griego. Sulat ng mga propeta at mga ebanghelista. Naniwala sa mga apostol. Ang sulat ng propeta Kristiyano, katulad ni Jude na hindi Iscariot, at mga apostoles na Israelita. Ang sentro pala, ebanghelyo. Kaya naging hari si Kristo. Ang mga pinuno naman, maka-ebanghelyo din sa ilalim ng pamahala ng hari. Ito. No? Makita ninyo may hari. Isa lang, mamahala na matuwid. Ano matuwid? Mga Kristiyano, hindi mga Katoliko. Tinuturuan ng ebanghelyo. Hindi katekismo. Ang mga pinuno, magpairal ng katarungan. Ano pairalan natin? Ebanghelyo. Ayon sa ebanghelyo, may mali ang magandang balita. Sa 4, wala ditong tanga. Wala yung bulol. Gustong burahin, gustong itago ni Beado. Hindi mo tago. Kasi sabi ni Kristo, alalahanin niyo masusulat ng mga propeta. Anong dapat natin kakalalan? Yung Hebreo. Sa Hebreo, sa Tagalog, may bulol po. Istamel sa English, bulol sa Tagalog. Utal. Basahin natin sa taong sasalit. Gusto ko itong dating Biblia. May mali, may tama din. Katulad ng magandang balita. Ito basahin natin sa magandang balita. Sa dating Biblia. Pansinin nyo ha, magandang balita, verse 4, wala din ang bulol. Ha? Tinatanggal. Sabi ni Kristo, huwag bawasan, huwag dadagan, kahit apostrophe, kahit kama, kahit period, kahit question mark, wala. Kasi ang gusto ni Kristo, walang pakialam, pero sabi ni Kristo, may nakialam. Kaya kailangan tayo masunod kay Kristo na mayroon talaga na makikialam. Pati aklat. Sa Matthew 5 verse 12 hanggang patuloy. Dito. Hanggang, ano na tayo kapatid? 1 hour na tayo, 30 minutes. Episode na lang to. First episode lang to. Kasi all in all, 26 minutes lang naman kami, 30 minutes lang kami. Gusto ko lang ipaliwanag sa ang sinasabi ni Beado. Mali. Ayaw niya pasingit. Ayaw ka pasingit. Hindi ebanghelyo ituro eh. Pag ebanghelyo, okay, pagbigyan kita. Bigyan natin na daan ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi ebanghelyo ang turo. Sabi niya sa akin, ay, tama. Sino naturo sa'yo? Si Kristo naturo na may mga likot, parang mga writers. Ang lang isip doon, baluktutin, mga bangmang, mga bubulos na. Tingnan mo ha. Ito tamang salin. Basahin natin sa Julian's version mamaya after this. Tatagalog muna tayo. Tatuloy ko pa rin Biblia ang Julian's version. Galing sa Latin Vulgate, Latina Vulgata. Isaiah 30 po, sa English lang. Sa English ang Julian's version. Base sa Latina Vulgata. At wala, ito na, sa Latina Vulgata, wala na doon anong Greek. Mayroon ng part ng Latina Vulgata. So, ito ngayon, sa dating Biblia, sa Latin sa English, sa Julian's English version, kompleto na. Hindi rin ito tinuturo ng mga pare, mga bubong pare, nag-aral pa ng seminaryo. Aral sa seminaryo, naging kurap ng utak. Doon sa Roma, napunta sa Pilipinas, galing sa Roma ang aral. Ito ngayon, dito ano si Beado? Ang baliwasa ng salita, mabulol, mga aral. Ito ha, may hari ito. May hari kami, hindi church magisterium, hindi pare, hindi tao, hindi pastor, hindi ka magagawa. Narito ang isang hari. Sino magturo? Mamahala pala ang hari. Mamahala pala. Ano pamahalaan? Magturo sa amin.
mga Kristiyano. So, sabi na walang Kristo, ang Kristo na laman na sa langit. 25:31, babalik pag nakasama ang na may laman. Sa pagdating ng uling araw. Ito, namumuno, isang hari na maghari ng katulan, mga pangulo, at ang mga pangulo ay nagpupuno sa katulan. Humahatol pala, yung tama tayo, humahatol kami pala tayo sa mga Katoliko. Ibanghilyo ang ating hatol sa 1 Peter 4 verse 17 to 18. Ibanghilyo po yun. Narito ang isang hari, si Kristo, ay maghari. Saan maghari si Kristo? Pagkatapos siya sa bumundo, pagkatapos niya, bangon sa patay. Doon na siya sa langit. Nabuhay na mag-uli ang kanyang katawan na laman. Narito ang isang hari, maghari sa katuwiran. Saan maghari? Sa katuwiran. Anong katuwiran? Ibanghilyo. That is a righteous, tama na aral. Ang mga pangulo ay magpupuno sa mga katuwiran. Saan pala yung humatol? Anghel, tao, sinasabi ko ng talata, at isang lalaki ay maging gaya ng isang kablihang dako sa hangin at talungan ng bagyo ng ilog ng tubig. Isa namang lalaki to. Isang lalaki. Siguro, sinong lalaki to? Isang lalaki. Nagsakop na Kristiyano. Makalungan ng bagyo ng gaya ng ilog ng tubig sa dako, gaya ng lilim ng malaking bato ng pinakapakuran ng lupain. Ang mga mata nila ay nakikita sa hindi manlalabo. Mga mata nila makikita, hindi manlalabo. At ang mga tainga nila ay nakikinig at hindi makikinig. Ay makakinig. Mga hindi nakikinig ay makikinig. Ang puso ng walang bahala ay nakaunawa. Maunawaan. Ang puso, kung saan si Kristo nandoon. Ang puso, saan nahan si Kristo? Sa ating puso. Nang walang bahala ay makaunawa. Naghalik si Kristo kala. At ang dila ng mga utal, ito, ako to. Isa na ako dito sa utal, bulol. Ang dila ng mga utal ay handa pala upang magsalita ng malinaw, humatol, humukom, sabing mali, tapos bado. Mali ang sabi na buong talata sa Biblia, tama, tanga. Malinaw. Wala sa Biblia mayroon sa Biblia ang tamang salina ng dating Biblia na may utal. Sa aklat na malapit sa salin. Basahin natin ang dating ang Juarez Catholic version. Ito tama na yun. Pangalawang aklat na to. Dating Biblia at Juarez version laban sa mga balita sa 34 verse 4 at 32 verse 4 ng Isaiah. Basahin muna natin sa umpisa. Juarez Catholic version. Behold, a king shall reign in justice. Maghari sa hustisya, sa tama. Ebanghelyo. Ang mga princess, tayo to. Pinanghalan ng hari, naghari sa ating puso. Si Kristo. The princess, we are the princess. Ako pala, prinsipe. Sa Katolikong Juarez version. Sino to? Si Biado? Hindi po. Katekismo? Papa sa Roma? Hindi po. Iba katekismo sila. Katekismo. Shall rule in judgment. Anong judgment natin? So, turo ni Kristo kay Pedro. Ibanghelyo. 1 Peter 4, verse 17 to 18. Gas-gas na ho yan. And a man shall be as when one is hid from the wind. Ang tao, bawat isa sa kanila, parang sandalan natin. Bawat isa, mga Kristiyano, tao, unhidden himself from a storm. Kahit mga bagyo, magkasalap sa atin, maiwas sa bagyo. As rivers of waters, and the shadow of rock, and standing out in the desert. Sa ilalim ni Kristo. May Espiritu ka ni Kristo sa iyong puso. Kasing tibay ka ni Kristo, He is the rock. May basa talata sa Korinto mamaya. The eyes of them that see, the eyes of them see shall not be dim. Ang mata mo nakikita, hindi madilim. Maliwanag pa sa sikat ng araw. And the ears of that hear, ang mga tainga nakinig, shall hearken diligently. Makinig sa, ano tong Ebanghelyo ni Kristo? Ano tong turo ni Beado? Mula ang Kristo itong turo nito? Ano tong Kristo ni Banjilo?
Kristo ba to? Binabasa mo ng talata? Tama ba ang pagpaliwanag na may mali talaga? Ito, ang magandang balita. And the heart of the fool shall understand knowledge. Ang puso ng mga tarantado, mga tanga, mga gago, makaunawa, pati gago makaunawa. Si Kristo lang, si Biado lang ang hindi nakaunawa. Nanatili siyang gago, fools, ibig sabihin. Tarantado, gago. Kukubo yun. Huwag magalit. Ikaw kumunta sa turo ni Kristo eh. Sabi naman ng likot na. Sabi mo wala. Ano yun? Ikurik mo si Kristo, nanan sa iyong puso? Ano ka ba? Hari ka ba? Bago ako maniwala sa iyo, kumbinsihin mo na si Kristo na mali ang siya nagsabi. Hindi never na mali si Kristo. Sabi mo mali. Sabi nga niya mga likot eh, binabasa ko talata sa Katoliko pang Biblia. Ano ka? Anti-Katolika? May implementon ho ng bispo ng Katoliko. The heart of the fool shall understand, and the tongue of the stammerers. Ano stammerers? Mga bulol. Stammer o stutter shall speak readily in plain. Handa sila at saka malinaw. Malinaw na may mali talaga sa mga balita Biblia. Ang versikulo 4. Tanga. Meron din. Ha? Meron din mali pa. Ano naman itong versikulo mali? Patuloy natin. Ulitin ko ha, may hari. Ha? Sa si Hebreo 1:8, si Kristo ang hari. Maghari sa amin ang scepter, Ebanghelyo. Yun po ang scepter. Ang sword din, Ebanghelyo. Ha? Sword of the Spirit of God. So, Ephesians 1, verse 8, verse 10 to 19. Panglaban na sa mga demonyo at mga taong may demonyo nagturo sa kanila ng hindi Ebanghelyo. Ibang Ebanghelyo. Sabi ni Kristo. Beware of the false Christ. Ang turo ng totoong Kristo, ibang Ebanghelyo. Ang turo ng bulang Kristo, bulaang Ebanghelyo. Sinungaling na Ebanghelyo. May sinungaling pa Ebanghelyo. Ibang Ebanghelyo. Galatians 1:6 hanggang sa 7. 37 minutes pa pala tayo. Marami tayong paksa na edisyon natin galing kay Kristo. Ito ngayon. Ang Kristo ng mga Katoliko, mahayag naman. Ang Kristo ni Biado at mga Katoliko. Tingnan mo dito kasunod kung gaano si Biado ka-ignorante sa aklat. Ang gusto na pala lahat ng kumpleto, turo to. Magandang balita lang. Sino mas nakila? Ang Juerens version na luma, na paniwala ng Santo Papa sa Roma. Saan ba galing ang Juerens version? Sulat sa sulat na may aprobado sa Santo Papa sa Roma. Yung yan, ng magandang balita, sino ang approve? Obispo lang na Pilipino. Si Bastis at saka si Cardinal Sin. Hindi siya Papa. Ang Papa mas mataas sa kanila, Katoliko, Papa. Si Kristo naman naghari sa atin na hindi tao, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Kristo, Diyos, Hari. Ang mga Papa, mga Obispo, mga Pare, mga Dibatista, hindi sila Hari. And we are the princes, according Principe. We are the princes sa plural. Sa King James Version, basahin natin sa King James Version. Ito yung Juerens Version, binabasa natin. Ito, lilipat lang tayo. Ito, pangatlo na to, laban sa magandang balita sa verse 4, chapter 32. King James Version. Sa law ito, preponderance of evidence. Maraming ebidensya laban sa magandang balita. Marami, 3, laban sa isa, nasalin. Talata, hindi aklat, buong aklat, mali. Talata lang. Ito. Sa 32 hanggang 4. Behold, a king will reign. Pareho pa rin. And a princess and maghari ang hari, pati mga princess will rule. Mga ruler will rule with justice. Dapat tayo siga sa mga demonyo. Hari tayo. Kasama ni Kristo, hindi mga demonyo. Hindi anghel. Tayo will rule sa tao. Sa mga tao tayo mag-rule with the king. The king will rule and his princess. Plural prince, singular prince, plural princess. Mga prinsipe tayo. Prinsipe pala kami. Hindi pala church magisterium. Hindi pala papa sa Roma. Prinsipe kami sa kaharian ng Diyos. Paghari ni Kristo. Mga Kristiyano, mga tao, prinsipe kami.
Lahat, makaupo pa kami sa trono ng Diyos, kasama si Kristo. Balang araw, kasama ang aming katawan. Sa 3 verse 21 of Revelation, hindi mga anghel. Prinsipe na kami ng mga tao. At nakasulat pa, paliwanag ni Kristo sa amin. Hindi kay biyado. Sino to? Sino tong mga prinsipe nito? Kasama ba ito ang bulol? Katulad ko? O hindi bulol? Tama natin. May bulol din. Sabi na, bulol. Hindi makaroon ng banjilo. Sabi ko, kutya ka ng bulol, lalo ako na glorify, na dakila, ikaw naman nahamak. Mali pa yung pananiwala. Naniwala ka sa mali. Versikulo 4. Kasi hindi ka turuan ng Kristo. Bulang Kristo na turo sa'yo. Patuloy na, aman. Bawat isa, aman, shall be hiding place from the wind. Kung may bagyo, walang kwenta yon. You are the hiding place sa mga tao. Ang wind ang galing sa bulang Kristo, ang wind mo, mga Katoliko, silang hangin. And they are the hiding place para maniwala ka lang kay Banjelo. Hindi ka matakay ng hangin. You let be tossed to and fro in like the wave driven by the wind. Sa 1 Santiago versikulo 5 hanggang 7. Mayroon na doon nakasulat. Basahin natin mamaya. And covered by the tempest and rivers will drive. Shadow sila of great rock and weary land. Kung ikaw walang alam, they are the shadows. And the eyes of them that will see not. Bakit? Kahit ang mga mata na nakikita will not be dim. May mga mata kasi mga panglaw na ang dim, so, madilim ang paningin na. Kahit makikita, medyo madilim. Kailangan ng eyeglass. Pero ito, ang mata na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. And the ears of those who hear will listen. Ang mata nga nakinig, makinig talaga. Sino ka na makinig? Sa mga prinsipe. Ang mga prinsipe noon, nakinig sa hari, si Kristo. Saan? Saan si Kristo magsalita? Sa mga prinsipe. Kami ho yun, mga Kristiyano. Si Kristo ang may hari sa aming puso. King James version na uli. Ito. And the heart of the rest will understand knowledge. Anong knowledge? Evangelical knowledge. Ebanghelyo. Ang hari, evangelista. Prinsipe din, evangelista, naghari sa Kristo sa kanilang puso. And the tongue of the stammerers, stammerers naman, sa Joel's version, sa dating Biblia, sa King James version, shall be ready to speak plainly. Malinaw, katulad ng malinaw pa sa salita ko, kahit bulol. Bulol lang ako, pero malinaw. Si Biado lang nakalam. Nakikinig din siya. Nagpag-debate pa, tanga. Gusto mong punto? Mapuntuhan ka ni Kristo. Si Kristo ang makalaban, kami prinsipe. Not only we are Christians, we are the princes of the King. He is the King and we are also the princess. Siya ang hari, ibang prinsipe. Kami prinsipe lang ng hari. Mga anak ng Diyos. The police person will no longer be called generous. No measure to be down to. Hindi na police person katulad ni Biado. May mga police talaga natira. Hindi naniwalagan kasi ayaw maniwala sa hari. Ang turo, Ebanghelyo. Gusto na Ebanghelyo na iba, katekismo. History, Wikipedia. Tanga. As Evangelo pa yung turuan, may Kristo sa puso, ang hari ko, nandiyan sa akin. Prinsipe ako, Biado, ikaw hindi. Ano ka lang, hamak ka lang. Pauper ka, the prince and the pauper. Mahirap ka lang sa karunungan ni Kristo. Sa test 17 of Revelation. Sabi mo, mayaman ka, ikaw mahirap. Wala ka ni Kristo. So, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ko. Mali ang magandang balita. Gusto na i-insist, pipilita, ikaw lang. Hindi maniwala si Kristo sa'yo. Maniwala ba si Kristo nagturo sa amin, sa iyo? Ang turo ni Kristo, may mali, mga likot. Alam mo ba, ibang mga kasulatan din? Di ba, kasulatan ni Isaiah yun? Di ba? Base sa 2 Peter verse 15 to 17. Sulat ni Pablo at sa ibang kasulatan, mga ngalikot. Di ba kinakalikot? Against sa 3 version, dating Biblia, Joel's version na base sa Greek, sa Latin, at itong King James version na base din sa Greek at Latin.
late bloomer, magturo sa akin. Huwag ka na dyan, Beado. Huwag ka na, manahimik ka na. Nasupalpal ka na. Ibang paniwala mo, nakalive pa. Pakinggan natin. Ulit ha, ang paksa may mali sa mga Biblia. Hindi lang magandang balita mamaya. Ha? Hindi lang magandang balita, pati dating Biblia. Ayon kay Kristo sa kanyang ebanghelyo. May Biblia na ngayon. Our interpretation must be in this time. We receive the book as a whole, kompleto. Hindi pabalik tayo. Kaya basahin natin, interpretahin natin sa ating panahon, kasama pa rin si Kristo sa buong mundo. Hindi sa tapi-tapi. Ang mga katulad, pag iniba-iba, hindi po na pang Biblia. May Biblia na, may Biblia, mali pa tawag, no? Yung Biblia, tatawag na Libris Domini, kompleto. Sa Isaiah 34 verse 16. Patuloy natin. Nakaano yung video mo eh. Yan. Ayan o. Hindi ako mapaliwanag ha. Manood na kayo. Ang flow niya. Tira mo. Hindi ako mapaliwanag. I-mute ko lang aking sasabihin. Gusto natin i-mute ko lang aking sasabihin. I-mute ko lang. Ngayon, sabi ko na. Kasi gusto kong makipagkakaroon na siya kung ano ang gagawa. Binabasa niya magandang balita. I-insist niya. Pinakita pa na sa akin. Mali. Pagkatulad kay Beado, Jando Labado, sabi ko, mali nga Isaiah 41 verse 4. Wala doon ng history sa Griego. Ini-insist yung mali nga. Talata, hindi buong aklat. Sabi ko sa walang perfectong Biblia. Sa 8.8 din ng Job, history daw. Hindi walang history doon sa Biblia. Mali pa rin. Magandang balita pa rin basehan niya. Ayaw na sa tamang transition. Maraming transition sa aklat na mga katoliko, tama. Doon pa sa namili sa mali, katulad ni Beado. Tanga. Magturo ka ng mali sa tao? Ano ka, si Kristo? Kristiyano ka, sabi mo? Magturo siya si Kristo? Sinaula mo ang pangalan ni Kristo. Magturo tayo ng totoo. Ginawa mo siya sinungaling katulad nyo. Tanga. Malaki ang kasal. Pakabanal ang pangalan. Kasi banal ang Diyos. Malangit, ama namin na sa langit ka, pakabanal yung pangalan. Dumating naman yung paghari. Banal. Hindi tanga. Hindi hangal. Ang turo, ebanghelyo. Hindi yan ebanghelyo, Beado. Sa legal, hindi papasayan. We trace the origin. Ang mapupita ng unang panahon, sumusulat sa Hebreo. Ang mga apostoles, sumulat sa Griego. Para sa buong mundo, nakaintindihan ng Griego. Nakaintindihan na ang Griego at Hebreo. Para sa buong mundo kasi ang Griego. During that time. Mga Israel, nakaunawa. Mga Hebreo, nakaunawa sa Griego. Pati mga Latin. Sa Middle East at Egypto at lahat ng mga country sa Egypto during the Greek Empire. Ang katumbas ngayon, English. Magandang balita. Wala ako niyan. Wala yung sinasabing mandating Biblia. Walang dating Biblia, bro. Walang hawak na dating Biblia. Ikaw, baka meron ka eh. Ano mo nga dyan? Yun na ano eh. Yung ano ha, tapos na ako sa argumento niya. Isagot ko na, para hindi ka maligaw. Na, yung ginagawa niya, kinukunta na mali ang dating Biblia kinukunta na tama ang magandang balita sa versikulo 4. Wala doon ang bulol. Sabi niya, tama doon. Ako daw ang mali. Si Kristo na mali. Sino turo sa akin? Hahari? Si Kristo. Binabasa ko kaya ebanghelyo na may kalikot talaga. Pinatunayan ko lang kung ano katanga si Beado sa ebanghelyo. Hindi kasi maniwala sa ebanghelyo eh. Katikismo paniwalaan eh. Ganun ang produkto sa kanya. Panunin na, hindi na ako masusagot kasi gusto ko siya naman yung pagkakaan bilang ebidensya kung ano pinagdadala niya. Akala niya siya matalino. Patunayan na matalino siya, pinatunayan na tanga siya. Tarantado sa pag-unawa. Walang unawa tao ito, walang ebanghelyo, walang Kristo na turo nito. Tingnan nyo, panoorin na natin. Bakit wala yung ano mo? May isa ka bang cellphone na ginagamit? Minimute ko muna aking salila para makapagkakalan natin sila. Yan, nagsalita si Jomar yan. Yan si Beado.
ito si Renz. Oh. Ang gusto ko sana malaman nito, mag-usap sila ni ni ano ni ni Rina. Oh, o Regine. Gusto ko tawagin Regine. Bigla siya sumingit, bulol ako. Oh, binabasa ako na bulol. Ay pa wala. Siya pa nandiin, hindi ako. Move on, beado. Marami nag-debate sa atin, nag-debate tayo na may paksa, may tahimik tayo, may pagsasalita tayo, na taob ka. Sa Diyos pa lang, marami akong Diyos, ikaw kulang ang Diyos mo. Pareho ka ng Diyos ng Muslim, mga Katoliko, One God, mga Protestante, mga Hudismo. Sabi niya, hindi daw sa pareho sa Muslim, tanga. Isa lang ang Diyos sa Muslim. Pag Muslim ang debate mo, ano ka, tanga ka lang. Ito na rin. Share natin pagkakan mo na para aking may ebidensya tayo na talagang siya sabi niya na tama daw may tama daw na aklat. Tama ang aklat na Biblia na na Bagandang Balita. Pero hindi tama ang salin sa 34 at sa 4 ng verse 31. So, patuloy natin para hindi tayo matagalan. Ayaw na ito ayaw pa tinag nito eh. Tingnan natin kung hindi siya natinag. Oh, dapat naka-video ka. Ba't hindi ka sa video? Ba't naka-hide ka? Naka-hide ako ng kapatid kasi bagong sa application sa laptop. Hindi ko pa alam. Ano ang gagawin ko dito para makita ang video ko? Oh, hindi ko minute mo lang kasi para sila lahat natin sila pagturo ng demonyo. Kaya lalo na kay Beado. Hindi alam na hindi pa na hanggang ngayon matala siya, hindi pa na alam na ang balita mali pala. Ang conclusion na lahat ng Biblia mali. Hindi ko sinabi 'yon. Talata lang, mayroon tama, mayroon mali. Lahat ng Biblia, walang perfectong Biblia, pati Juvenile Version at King James Version, wala. Sabi ng Kristo sa kanilang ebanghelyo, nakalikutin talaga. Sino makatutol doon? Sino makatutol? Tao? Si Bansi, Ako ba? At sino naniwala? Ako. Si Beado hindi. Gusto niya lahat, walang kalikot. Tanga. Kaya katolikot talaga. Kalikot. Bakit ayaw mong basahin sa sa version na to ng Biblia? Mali ba to? Mali. Bro, Mali sa alin? Bro, pakinggan muna natin. Meron ka palang meron palang mga Biblia na para sa iyo maling salin? Yun, sugot ako dyan. Hindi ko sinabing Biblia. May maling salin sa Biblia. Talagang totoo yun. Pero hindi sinasabi ang Biblia mali. Ibig sabihin, yung dating Biblia, tama. Pangtapon na. Hindi nga, ang dating Biblia ay tama. Pangtapon na yung mga Biblia na yan. Yung sinasabi ni Juma na tapon ang Biblia, wala ko sabing tapon. May tama ka salin sa Biblia at may mali. Hindi ko sabi, ang Biblia mali. May tama, may mali. Kaya inalala ko ng Magandang Balita, pag tama, dating Biblia kung tama. Pag mali, hindi ko na, kasi ako may aklat na Hebreo at Griego. Doon babalik kami doon sa luma. Kung natanong ka sa iyong pagkatao, itanong mo ang lula mo, hindi apo mo. Ang lula ang tanongin mo kung sino ka, anak ka ba ng nanay mo. Hindi ka sa apo magtanong, sa luma ka. Ang luma, Griego at Hebreo. May Biblia ako, may Hebreo ako at Griego. Binabasa ko sa kanya. Ito kapatid ha, 54 minutes na. Episode na ito kasi marami pa to. Dapat sa alam, mali si Beado. Sa 30 minutes tayo mag-stop. And the time now is 54. Pagkatapos ito, episode 2 naman tayo.
Anong title ng movie? Bulang Kristo, mga agila versus langaw, mga langaw. Agila si Kristo. 40 ng agila ang mga Kristiyano. Hanapin sa agila. 40 ng Isaiah verse 31. Mga agila, may agila si Kristo, leon ni si Kristo. Leon ng Huda. Leon ni si Satanas, pero si Kristo ang mas makapangyarihan sa leon versus leon at agila versus langaw, mga Katoliko. Bulang Kristo versus Kristo na totoo. One against many. Marami sa isa ng Kristo na turo sa amin. Ibanghelyo, siya pa ang hari. Ibanghelyo ang turo ng hari. Scepter pa na ang Ibanghelyo. Sabi ng Diyos. Diyos niya. Sabi niya. O Diyos, sabi niya. Diyos ni Kristo, hindi. Diyos. Sa Hebreo 1 verse 8 na ang scepter niya, ang kanyang sceptro, Ibanghelyo, hindi katismo. Doon pala makilala natin ang Kristo na mga apostol, ang mga Katoliko at Kristo na mga apostol at mga Kristiyano. Kasali ang mga apostol, katulad namin. Basehan kami, may Ibanghelyo na mabasa na yun. Ang sumusulat, apostol at Ibanghelista at mga propeta. Naniwala sa mga apostol under apostolic ministry. Si Kristo ay apostol. Hebreo 3 verse 1 sa tamang salin. Mali din. Bakit mo pababasahin sa akin sa ang dating Biblia? Tingnan mo ha. Sabi ko, dating Biblia, may mali din sa dating Biblia. Sabi niya, ay mali din pala ang dating Biblia. Ang isip niya, iba sa sinasabi ko. Sabi ko, may mali. Hindi Biblia, hindi buong dating Biblia. Inaaral ko ang dating Biblia eh. Tutulungan ngayon. Pero ang mali na salin, pagkasalin sa talata, mali. Ang paniwalaan ko tama, pero ang mali hindi. Itapon ko yun. Kasi sabi ni Kristo, ibahin ng mga likot. Katoliko din. Katulad ng balita. May tagakalikot din sa protestante. Ha? Di ba kalikot yan? Ano pa usapan namin dito? Tuloy natin. Ang tungkol sa, ano yun? Mali. Anong mali? Yun pa sila pupunan. Walang sila pupunan na Tagalog sa tamang salin. Sa ibang akat, walang sila pupunan. Yun pa Bosom 1:18 o dyan sa magandang balita. Sa magandang balita sa Griego at saka sa English. Jewish at Catholic, Jewish at Protestant version. Yun pa Bosom. Ibang bosom, ibang womb. Ang womb sinapupunan, ang bosom dibdib. Yung bosom, Old English, obsolete. Parang pag-ibig, iniibig kita. Obsolete po. Ngayon, mahal kita, hindi iniibig kita. I love you, mahal kita. Mahal. Hindi mo iniibig, hindi. Obsolete na yun. Hindi alam niya, biado ang obsolete sa dictionary. Ituturo sa amin sa legal. Iba ang obsolete, iba ang contemporary. Contemporary. We are in a contemporary time, not in the obsolete times. We use the language that is contemporary. Contemporary. Ang bosom sa AI, sabi ng AI, yun po is dibdib or chest sa English, hindi womb. Ang womb, sinapupunan. Wala kang mabasa na sinabi ng AI na mas matalino pa sa Katoliko at mga Protestante. Ang AI, Artificial Intelligence. Ngayon, buti may AI. Tuloy natin. Ganun ba? Yung ba yun? Yung sinapupunan ng sinasabi mo? Yun pala. Kaya, Sa original kasi yan, sa original Greek, ang sinasabing sinapupunan, ang totoong term dyan ay paradisos. Tingnan mo to. Nahuli naman. Pangalawa. Sabi ko, mali ang balon na balita. Ngayon naman, ang mali sa dating Biblia, gusto na ituro, tama daw siya. Sabi niya sa akin, mali ka, Banjelo, ho yun, kulpol. Kulpol sa Greek ho yun. Yun pa yung paradisos. Ang paradisos sa Greek, yun po yung paradise. Tingnan mo to, makapalayo ang tagot. Basta lang makasagot, as if, pag naniwala sa kanya, siya tama. Pag isearch mo, ang paradiso sa Greek, ayan po sa English na, paradise. By the word itself,
Basahin natin sa, sa AI. Tanungin natin. Kaya, gusto ko sa computer, kasi ang computer ko lahat, dokumento na dito. Mapakita ko sa inyo. Ha? Narinig nyo, sabi na ng bibig niya, ang kulpol daw, sa ano daw, sa Griego daw, ay paradiso. Sa word pala na paradiso, mali siya. Nagagago siya, yun ang paliwanag na gago. Pag yung gago ka, kung maniwala ka kay Biado, maniwala ka kay Kristo para magiging matalino ka, Ebanghelyo. Ayaw pa tama, napansin ba? Kung anong mali, gusto ng demonyo ituro ang mali, ang sinungaling. Hindi po yung totoo na paradiso. Ang paradiso, ito, sabi na Artificial Intelligence, paradise. Ito. Yan. Paradise. Di ba? At si Biado, naging admin pa, bubong admin sa basagan ng aral. Admin pa siya, bubo. Ang inirecord niya, bubo rin. Niwala ka dito kay Biado? Ito, what is meant by Greek paradiso? Sabi niya paradiso. The Greek paradiso often refers to paradise. Ano yun? Si Kristo nanggaling sa paradise ng Diyos? May paradise ba ang Diyos sa kanyang puso? Ang paradise, ang paradise, alam nyo na, ang paradise ay ano ito? Ha? Pati ba ito ng Diyos? Bosom ba ito? Or womb ba ito? Kung may womb ang Diyos? The term Greek paradiso refers to in the paradise in the Greek context, which could stem from cultural and religious interpretation. In Christianity, especially in Eastern Orthodox tradition prevalent in Greek, paradise symbolizes the ultimate communion with God and the blissful afterlife. Afterlife pa, it says a spiritual fulfillment of eternal peace. In broader sense, paradiso is also Greek mythology and philosophy, where ideas paradise might align with the idyllic realms of the Elysian fields. A heavenly place. Place pa ito? Iba ang Diyos, iba ang place, tanga. Bubo lang maniwala sa Biado. Hindi ako kasali. Kayo na lang. Ha? For heroes and virtues, and the virtues, mga banal, virtues after death. Yung pa yung lugar, hindi pa pala parte ng Diyos, hindi pa lang bosom. Tanga. Saan mo kinukuha yun? Kahit 1 plus 1 equals 2. Sabi mo 1 plus 1 equals apo. Tanga. Napakalayo na sagot mo. Magturo ka ba ng ganyan? Napatunay na hindi mo unawaan ng Ebanghelyo. Kasi ang nagturo sa'yo, bulang Kristo, bubo ang mga anghel na demonyo. Demonyo po ang bulang Kristo. Sa 1 Timothy 2, 4 verse 1 to 2. Kasi bubo ka rin. Kung tanga pananawan mo, tanga ka rin. Kung tarantado pananawan mo, tarantado ka rin. Paniwala pa lang. Kung bulag ang pinapalalaan mo, bulag ka rin. Kasi naniwala ka sa bulag. Ang bulag, kapwa na kayo sa bulag, kapwa mahulog sa hukay. Sinasabi ko na talaga. Nakita nyo? Tinatanong ko sa, mali pala ako, ano man sagot mo? Ako lang sabi ko, mali. O mali pala ako. Ako, ano man sagot mo? Huwag kang sumagot sa galing sa'yo. Ebidensya. Sabi mo, basahin mo ng anong ebidensya mo. Intellectual, artificial intelligence. Sige, sabi mo, ang bosom ay nasa Greek. Tara ka ba nasa Greek? Sabi ko, basahin mo sa Greek kung mayroong paradiso doon. Walang paradiso doon sa 1:18 o John sa dating Biblia. Sa Greek, sa English, into English. Binabasa ko pa ang Durance version nila na Katoliko at Protestant version sa English. Wala doon. Binabasa ko ang Greek. Panoorin nyo lang. Ituloy natin. Anong kulpol? Anong kulkol? Ang kanong kulpol? Kulpol. Tingnan mo ha, yung sagot niya, ang tanong niya, tanga. Hindi alam mo kulpol. Pulpol na kulpol. Ibang binasa, ano kang Latin, ano kang Greek yung nabasa na?
Ang Greek na binabasa ko, Strong's Greek Dictionary at saka Biblical Dictionary at TS. Ginagamit ho yun na devices ng Katoliko at Protestante. Siya tanga. Kinakilala ho yun ng Biblia, ng Katolikong devices sa katulad ni Jando Alabado. Gumamit siya ng TS at Strong's Dictionary. May live ako nun. Si Biado, hindi alam. Ano to? Devices ng hilaw? Tanga? May tanga sa Biblia. Mga ng fools. Tanga. Fools sa English. Kulpol daw bro, kulpol. Tino ha? Hatulan nyo. Sino Kristo naturo kay Beado? Makinig ba kayo dito? Maniwala ka sa hindi. Bulan Kristo naturo sa demonyo siya. Sa demonyo siya. Ang hindi nakinig sa Ebanghelyo, sa demonyo. Turo ni Kristo. Sa John 1:8 verse 41 to 47. Sabi ni Juan Cristo, matuturan mo ba yun? Mabalik mo ba yun? Ang hari ng turo? Hari ka ba? May Ebanghelyo ka ba? Yung humukom tayo base sa Ebanghelyo. Tuloy natin. Paraditos, hindi pulpul. Ah, ha? Paradisos nga eh. Doon sa sinasabing the bosom of Abraham. Anong ginamit na term diyan? Kaya nga Ebanghelyo, gospel nga yan. May sinapupunan din pa si Abraham. Buso nga tatalo niya. Ang sabi niya, ang buso ng paradiso. Buso ngayon, buso of Abraham. Hindi yun sila pupunan. Walang busom na sila pupunan. Ang busom, dibdib. Yes, basahin natin muna. Ito kapatid, sa legal, ganito kami research. We not believe right away. We investigate, we search. Sa Griego tayo babalikan, Griego tayo ha? Hindi sa Pilipino. Translation sa Griego. Ano to ibig sabihin sa 118 ng John? 118 na nakalasulat din, 118 ng John. Sa Ha-Bible. Meron itong basihan. Ito. Ang pagkasabi dito, ito, pupunta natin sa Greek. May Greek ito. Ito, 118 o John. Huwag tayo man nakabyado, hindi siya legal. I-Greek muna. Greek. May Greek lang. Doon sa Bible study, audio, visual, comment. Ito, Greek. Yan. Ito, Greek. Pinutin natin. O yan, lumabas. Okay? At ano ngayon sa Greek? Mabasa tayo sa Greek. Ano gamitin natin? Greek. Ito. Into English. Greek into English. Pagkatayan natin ang bosom. Bosom. Ang salitang bosom. Ito, bosom. Yan. Bosom na yan. Yan. Kulpon. Kulpon yan. I-click natin. Kulpon. Hindi paradiso. Kulpon. Click natin. Sa Greek. Anong ibig sabihin sa Greek? Anong ibig sabihin sa Greek? Ito, dalawang dictionary, Strong's and TS. Strong's muna, buksan natin. Ito, click. Strong's muna, dictionary. Ano ang kulpol? Kulpos ba o paradiso ba? O kulpos? Kulpos, hindi paradiso, bado, tanga ka talaga. Pati Biblia, pati Ebanghelyo, kalikutin mo. Maraming mga likot, hindi lang mga sumusulat na mali. Pati si Biado, kasali si doon. Pag siya magsusulat doon, tama ang mali, tama sa kanya. Ang tama, kaya yung tama ang mali. Ito, kolpos sa Griego. Anong ibig sabihin? Strong, exhaustive, exhaustive. Marami siya. Kung nagtabaho ng strong, tabaho niya. Bosom, beast.
breast, hindi breast. Ano ang breast? Dibdib, tanga. Doon ang chest. Iba ang womb, wala doon itong womb, bado, wala doon sila pupunan. Anong English sa pupunan? Sa Greek pa to, sabi ng Greek. Ito, basahin naman natin sa Strong, sa TS Dictionary. Ginagamit din to ni Jando Alabado ng puto po punto. Ginagamit, nakita ko, palaban sa si Daig na SDA. TS ha? Binusa natin TS. Ano naman? Ano naman? Ito. Kulpots din pala. Parang naging paraiso, tanga. Sa Greek, ito. Apparently hollow, bosom, in the Greek from home. Anong sabi nito? In front of the body, between the arms. Saan ang arms mo dito? Hindi, bosom dito. Saan between in the arms? Saan itong arms natin? Oh, dito ang bosom. Tuloy natin. It covers with it is where the chest between the arms of the one who reclines at table that his head covers the bosom. Hers cover the bosom. In between the chest is the one next to him. The next to our head. Chest. Ano pa? Number 2. In Abraham's bosom is bliss of paradise. Iba yung paliwanag ng ibang bosom, iba yung kay Abraham. Basta, literally, ang bosom, part of the chest, hindi figurative doon. Part of God's being. Si Abraham, hindi galing sa bosom ng Diyos. Ikaw pala sa Abraham, ito ha? Tara natin sa bosom ng Abraham. Hebrew, into sa bosom ng Father of God. In closest, the intimate relationship. Intimate lang. Pero si Kristo, galing talaga sa Diyos yun. Saan galing si Kristo? Sa Diyos. Saan parte ng Diyos? Sa bosom niya. Hindi sa labas ng Diyos galing si Kristo. Sa loob, galing sa Diyos. Kaya, tatawag, ipinanganak siya ng Diyos. Saan galing? Hindi sa matris. Ang matris sa babae lang. Ang Diyos ay lalaki. Iba ang Diyos, iba ang tao. Ang unang tao, si Eva. He is the father, he is male, he is not female. Ang female lang may womb. Kailangan pa ng Diyos ang womb. Sa salita ng Diyos sa Espiritu na manganak siya sa kapagitan ng puso. Katulad ni Katulad ni Eva. Saan galing si Eva? Hindi sa sinapupunan ni Adan. Walang sinapupunan si Adan. Tanga. Lalaki si Adan. Galing siya sa dibdib. Sa tadyang. Saan ba tadyang? Pati sa dibdib ang tadyang. Galing siya sa tadyang sa Adan. Hindi sa sinapupunan. Hindi siya pinanak ni Adan. Ang Diyos nanganak sa pagitan ng kanyang puso. Doon ang galing. Ang salita ng Diyos nanggaling sa iyong puso. Saan ba nanggaling ang salita? Ating ipag-isip. Di ba sa puso? Sa Matthew 15, 17 to 19. Sa puso, nanggaling ating salita. Ha? Saan nanggaling salita? Di ba salita ng Diyos si Kristo? Siya ang berbo? May pinanggalingan sa labas ba o sa loob? Sa loob. Kaya nga inilabas ng Diyos. Saan galing? Sa sinapupunan daw, paano ka Abraham? Tanga. Iba si Kristo, iba si Abraham. At pwede sa legal naman, iba to ha? Sa legal naman, hindi pwedeng maging bosom nun. Ang bosom maging sinapupunan. Figuratively speaking lang yan. Hindi konkreto. Figurative lang, iba ang literal. Sa law kasi, pag mag-conflict ang literal at contextual, figurative, the law, the contextual interpretation must prevail. Not the contextual. Klaro pa si kata, may Diyos nga, ang Diyos, nanggaling si Jesus sa Diyos, kaya ipananak siya. Ha? Pero ipananak ng Diyos, kailangan ba ng Diyos sinapupunan sa atin? 3:5 of John? Hindi ka pwede makapasok sa Diyos sa kaharian ng Diyos kung hindi ka pananak muli ng Diyos. Hindi tao. Ang Diyos manganak sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kailangan ba ng matris doon? Sinapupunan? Tanga. Naipanganak tayo ng Diyos saan galing? Sa salita ng Diyos. Si Kristo nanahan sa atin. Si Kristo naman galing sa puso ng Diyos kung saan ang salita ng Diyos nanggaling. Na sinasabi ng Diyos sa kanyang bibig. Ang pinanggalingan sa bibig at pinanggalingan sa bibig na salita ng Diyos galing sa puso ng Diyos. Sa dibdib ng Diyos.
Basahin natin ang talata. At kung titignan mo, number 1 tong chess. Number 1 definition yun. Klaro, literal. The one who reclines on the table that head covers the bosom. Recline kasi. Ang head covers the bosom. Hindi ka, ganun ka stable. Hindi sa sinapupunan mo. Hindi sa sinapupunan, hindi sa womb mo. As it were, the chest of the one next to him. Ako, next sa yung ulo. Yun, chest ka. Ganoon talaga. Pag ginagawa ka, ganoon, pag tatabunan mo yung ulo. Pag malungkat ka, ganoon. Basahin ko na galing sa puso ang salita. Ayon sa Ebanghelyo ni Cristo, galing sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi baga ninyo nalaman na ang anumang pumasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilabas ng daan ng dumi? Datapwat, ang mga bagay na lumabas sa bibig ay sa puso nang galing. Saan ang galing lumabas sa bibig? Ang salita natin? Sa puso nang galing. Saan ang galing ang word of God? From His heart. Yung nakalam sa puso ng Diyos, si Cristo, kung anong gusto ng Diyos. Kaloob-looban kasama ang Espiritu Santo ng Diyos na naan sa kanyang puso. Sa 1 Corinthians 2, 11 hanggang 16. Ito sa Mateo. Matatapos ang mga bagay na lumabas sa bibig. Saan ang galing? Sa puso. Ang word. Mabuti at masama. Nanggaling sa puso. At siyang nakahawa sa tao. Katulad ni Biano. Nakahawa. Ako rin nakahawa. Ebanghelyo. Siya naman anti-ibigay na hawa niya. Yun na nakapagrumi. Hindi baboy. Kundi ang salita. Ang nakapagrumi. Ang banal na salita ng Diyos si Kristo. Nanggaling sa puso rin ng Diyos. Pareho. May puso ba ang Diyos? Wala. Meron. May puso ang Diyos. Sa 1 Samuel. May puso ang Diyos. Sa 1 Samuel 13:14, may puso ang Diyos din. Espiritu na puso, walang laman. Katulad ni Kristo at natin. Yun ang pag-iba ng ama at ng anak, kasali si Kristo. Ang Diyos walang laman, si Kristo mayroon. Siyang word of God with flesh. Nangaral ng unang panahon at ngayon sa pagitan ng kanyang Espiritu. He came from God. Yung ang puso, nandun ang ano mo, sa loob nun, nandun ang puso ng Diyos. Mababasa na puso ang Diyos. Pinanggalingan ng salita ng Diyos si Kristo po, Word of God. Sa John 1 verse 1 hanggang 3. The Verbo. Iba ang Diyos sa Ama, iba ang Verbo ng Ama. Si Kristo, nanahan sa atin. Pati ang Espiritu ng Ama sa atin, ang Espiritu Santo. Iba ang Espiritu ng Ama, iba ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo galing sa Ama. Ituloy natin sa 19. Sa 19. Sagat, sa puso ng galing ang masamang pag-iisip. Saan ang galing? Lalo na ang mabuting pag-iisip. Mga pagpatay, mga pangano niya, pagsaksi sa hindi katotohanan, magnanakaw, pagsaksi sa hindi katotohanan. Ano hindi katotohanan? Yung sinabi ni Biado, tama daw ang sinapupunan, kahit mali, sa dating Biblia. Di ba mali din ang dating Biblia? Ituro mo ba yun ang Diyos may sinapupunan? Tanga, ano ang Diyos babae? Literally, ang Diyos walang sinapupunan. Tawag natin hindi ina, hindi kundi ay Ama. Nagturo sa atin. Kaya nalangit tayo sa ina namin nasa langit. Hindi, Ama namin nasa langit ka. Walang ama na mamatres, may sinapupunan. Tanga. Iba ang Diyos, iba ang silayon. Ang silayon pwede mga anak, lalaki. Pero ang Diyos, hindi si silayon. Siya ay Diyos ang silayon, hindi Diyos hayop lang. Katulad ni Biado, mag-isip. May talata. Both animals, walang alam, parang hayop, mag-isip. Sa 2 Peter 2:12, mabagis na hayop, made to be taken to be destroyed, para masira sila. Speaking evil, masama, laban sa Diyos. Kahit mali, ituro, basta lang hindi mapahiya, tanga. You must be humble before God. Huwag ikaw, hindi mo ikaw Diyos. Kaya kailangan mo basihan, tamang basihan, hindi mali.
Sa legal, pag mali, hindi yung tuturo namin. That is not justice. Justice, tama. Hustisya. Ibig sabihin, matuwid. Walang hustisya na baluktot. Si Biado lang ang baluktot, gawin na yung hustisya. Gawin na yung tama, tanga. Yung diwa ng demonyo, bulang Kristo. They are taken to be destroyed. Those who don't understand, hindi na kaunawa. And they shall perish with our Christ to their own corruption. Matay sila. Again, sa 2:12 ng 2 Peter. Kulpul, naging paradiso, tanga. Yung katangang doktrina mo, Biado. Huwag kang mahawa, masama yung sali. Ang salita ng Diyos na banal, galing sa kanyang puso. May talata. You have to conclude, you have to connect them evangelically. You apply philosophy in favor of the gospel, not against the gospel, like what Biado have done. Ang philosophy na, bawal pa against sa ebanghelyo. Colossians 2:8. Ako mapilosopiya, logic ko, gagamitin ko sa ebanghelyo. Para sumunod sa ebanghelyo, hindi ko kalabanan si Kristo na aking hari. Ako ay prinsipe. Sabi na salita ng Diyos, nakawala. Ang sa gawa, kilala. Sa Titus 1 verse 16. At saka 1 John 2 verse 4. Kaya na mabasa kasi marami pa ito. So, 10 minutes lang kulang natin. 10 minutes na lang. Kasi magiging 130 minutes na. Ha? 10 minutes lang. Yun ang problema kung wala kang hari. Itaas natin si Kristo, hindi kayo. Ang hari natin si Kristo, magaling sa isang puso. Ang pangalan natin sa Ama, galing sa langit. Nalangin kayo kay Maria mga santo mga tao lang. Sa Diyos kami nalangin. Mali ang pag-unawa naman sa pati na panalangin na tao. Ipatuloy natin yung katarantaduhan ni Biado. Katarantaduhan, nangawa sa mga, ang kanyang puso, nangawa sa mga dalawang Katoliko, katulad ni Jumar, ni Renz. Ha? Magsalita itong dalawa to. Pero at least itong dalawa, nakaunawa na kulpul talaga, dibdib talaga yun. Hindi yun sinapupunan. Marinig nyo. Mas matalino ka to kay Biado. Tanga ang si Biado, sila matalino. Ito. Nangawa siya. Parang virus. Ang nakasama, ang salita na galing sa puso, katulad ng salita ni Biado, hindi galing kay Kristo, ebanghelyo. Hindi siya evangelista. Anti-evangelical siya. Oh, yun naman pala eh. Hindi! 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 Yan nga. Sabi niya, hindi. Anong sinasabi niya? Walang ribat. Hindi. Wala kang ribat. Pag sinabi mong hindi, sabihin mo, tama. Wala kang sinasabi. Pipi ka pa rin. Pag hindi, sabihin mo, tama. Anong tama? Wala sinasabi. Hindi. Hindi ka naman mag-ribat eh. I-ribat mo, ngayon para i-correct mo ko. Ito ako sa ano naman sa'yo? Ang kulpul. Kung hindi dibdib. Ibalik ko sa kanya ang tanong na hindi niya pinapalawan sa akin. Ano naman ang sagot mo? Wala siyang sagot. Hindi. Tanga. Yun ang antics niya. Yun, manilisim niya. Manilisim mga bulang Kristiyano. Hindi totoong Kristiyano. Hindi alam mo. Ang magandang balita may mali. Ang dating Biblia may mali. Hindi nawala na kinakalikot nga, sabi ni Kristo. Lahat ng kasulatan at pati sulat ni Pablo. Si Kristo nagsabi, sino ka? Anti-Kristo ka, Biado. Tuloy natin. Hindi! Sige, ano ang English ng dibdib? Oh, bosom ba? Bosom? Hindi. Tingnan mo. Kahit basihan ko, may binabasa ko sa kanila, binabasa ko to. Kasi, mabilis ka rin mag-usap. Ito ngayon,
ito, may time ako. Binabasa ko nga sa kanya, yung binabasa ko na ang dibdib puso base sa T.S. Greek Dictionary and Strong's Dictionary. Ang sabi ko sa, ano naman ang sa'yo? Anong, ang sagot, hindi magaling sa'yo, ha? Hindi magaling. Kundi, basahin mo sa ebidensya. Sa Greek at saka, sa Greek at saka, sa T.S. at Strong's Dictionary. Saan naman doon ang paradise? Wala. Ako meron. Kulpon. Tanga. Kulpon, chest. Di ba nabasa yung chest? Breast? Ang babae may breast, ang lalaki may breast, ang Diyos may breast. Meron siyang heart, may puso ang Diyos. May mata, may ilo, may mata, may bibig, may isip, may utak, may puso, tanga. Wala siyang sinapupunan, wala siyang womb. Womb kasi sa Pilipino, sa English, womb. Sabi ko, saan mo talata basahin mo? Magturo sa akin, walang basihan, ano ka? Ako na magturo sa'yo. Mamatutunan ka pa. Kasi ikaw magturo sa akin. Hindi mo alam ang dictionary, hindi mo alam ang evangelical, may mamali pala talata. Ayaw man nawala kay Kristo. Saan ba siya kung wala? Bakit nawala kung mali? Kasi si Kristo mismo nagsabi, ano ka? Kristyano ka? Hindi. May Biblia ka, hindi mo basa? Kinakalikot ka? Kaya nga tawag nun, katolikot? Makalikot ang magandang balita. Pati ba, sa protestante, ayaw pa naman nawala. Kalikot ang utak ng katoliko, kalikot. Kalikot-minded at kalikot-hearted, katulad ni Biano. Turo lang yung kalikot na pare, kalikot na, katolikot na mga bisyap, mga obispo, katolikot na mga katolikot na mga puwapa sa Roma. Tuloy natin, 26 na, 4 minutes na lang. Ha? 4 minutes na lang. At ito yung episode 1 muna. At tapusin natin ang buong episode. Maganda to. Ha? Ang title nito, may mali ba? May mali nga ba sa Biblia? Sabi ni Kristo sa kanyang ebanghelyo? O may tama ba? Puro ba tama? Walang mali sa Biblia ayon sa bulaang mga Kristo at mga kanilang ebanghelyo. Nagturo kay Beado. Ang Kristo ka ba ng totoo na ebanghelyo na galing nagturo sa Biblia si Kristo bilang aming hari. Kami ay prinsipe lang. We are His princes. Prinsipe. Mga prinsipe. At ako ay isa sa mga bulol. Nakahula. Meron palang prinsipe na bulol. Meron palang prinsipe na bulol. Sa talatang binabasa ka na. Sa kanya wala. Mali ang magalang balita Biblia. Harang-harang pa, Beado. Napasubo ka katuloy. Tutulungan ka kasama kasi ka na kasakot. Katulad ni Jumar at ni Renz. Tanga kasi. Ang bala mo kamatis, hindi ebanghelyo. Ebanghelyo pero hindi totoo. Isa lang ang totoong ebanghelyo. Sulat sa mga propeta, evangelista, at mga apostol. Sa Griego, hindi sa Latin. Tuloy natin. Ubusin lang natin ha. 28 minutes na. We to continue this in the next episode naman. May episode na ngayon. Sa nakapost sa live lahat. Sa Catholic, sa YouTube, sa Protestante, at sa mga Katoliko, pati na ang GC ni Beado na basagan ng aral. Basag na siya. Basag na sa evangelically, base sa evangelyo. Mali ang paniniwala niya. Basag na. Tuloy natin. Ano ang English na, ano ang Tagalog ng bosom? Dib bosom. Baka boobs. May boob. Oh. Tingnan mo to ha. Tanong, sabi niya, ano sa Tagalog ang ano sa Tagalog ang bosom? Di ba sinabi ng Strong's Greek Dictionary, sabi niya, breast nga. Ano ang breast sa Tagalog? Di ba? Dibdib. Tanga. Sino pupunan daw? Pag mali, huwag mo na ituro. Mali na nga. Dapat ibasura na yun. Ang ginawa niya, ang basura, pinupulot niya. Ang tama, tinatapon niya. Ganon si Beado. Diba ang ugali nito? Ang basura, pinupulot. Tinatanggap. Ang di basura, banal, tinatapon. Anong klaseng tao to? Basura, hindi na ito basurero eh. Ang basurero kasi,
Natapon ang mga ganang gagawin. Itapon ang mali. May mapulot pa rin sa basura kung anong tama. Pero siya, lahat ng mali ng basura, gusto na talaga lahat sa kanila. Ang tama, itirapon na tanga. Yan ba hukom, may talata? Huwag mo bawasan. Ito. Tapos ha? 3 years na pinanulaan ng Debatista Katoliko, Strong's Dictionary. Bosom, kolpos, or kolpon sa Greek. Bosom, breast, part of body of God. Walang breast ang Diyos, walang puso ang Diyos. Meron, binasa ko ng salata. Ha? Sabi na, bosom, breast, ano sa Tagalog? Tatanungin lang natin ano, sa Tagalog na ano, na AI, Artificial Intelligence, ipakita ko rin sa inyo. Yun ang problema. Walang alam sa diksyonaryo. Walang alam sa Ebanghelyo. Gusto mali. Gusto panulan, mali, hindi tama. Sabi ko na, walang Bibliang perfecto. Sige, so nagsabi ka, may nangalikot na talaga. Ha? Kaya, sabi ni Cristo sa 2 Timothy 2:15, basahin nyo, mag-search kayo diligently, maging masipag kayo. Kasi mayroong nangalikot, pati mga writers. Ito. Tandaan nito ha, tandaan nyo. Legal po to. Ang filosofiya kasi, sabi ni Cristo sa Ebanghelyo, mapandaya. Bakit ang daya? Daya sa filosofi. Colossians 2:8. Basahin natin mamaya. Ha? Kulpos. Ito ang filosofiya. Factual to. Based on Strong's Dictionary. ATS Dictionary. Ito. Breast. Bosom breast. Part of human body. Part of God's body also. Breast. Ano naman ito sa Tagalog? Dito ito mag-ubisa. Breast daw. Sabi sa Strong's Dictionary. Hindi galit kay Bado. Tanga. Hindi galit sa Task Magisterium. Sa pare. Ha? Sa Debatista. Legal ito. Ang philosophy, napaka-pandaya. Sino na daya? Filosofia. Colossians 2:8. Walang basihan. Galing na sa utak ng tao. Ang Ebanghelyo nakasulat. We stick to what is written because that is the gospel. Anong ginawa nyo? Philosophy. Sino Evangelyo makinig? Sino Kristo sa aking puso makinig sa filosofia? Siya ito na huwag po filosofia. Ayaw na makinig sa filosofia. Bawal pa nga. Basahin natin mga. Ito. Sa Colossians 2:8. Tama salin sa Greek filosofia. Legal po to. Hindi philosophical. Ang philosophy, mapandaya. Ang legal, hindi. Hindi yung ligaw. Ligaw ang philosophy. Legal is legal. We stick to that. There is no truth without justice. There is no legal justice. We must be legal. Hindi philosophical. Tanga. May tanga sa Biblia. False. Meron si Cristo pa nagsasabi. May tarantado sa Biblia. False sa English. Huwag mong bawasan. Pugi points kayo. Sabi ng Kristo na ayaw magsalita. Pag hindi ka magsalita ng masakit, hindi ka totoong Kristiyano. Walang Kristo nahan sa'yo. Walang Kristo lang. Pugi points. Hindi mo kabasag pinggan. Matay, masama ang salita. Ano masama salita? Si Kristo ba hatulan mo? Para tangan mo si Kristo, masama siya? Siyang gumawa ito ang unang salita ron. Ang Paul sa Tagalog, tarantado, gago. Sa AI, tanongin mo. Bobo, tanga, hangal. Marami lang salita sa Tagalog, pero akaro ka sa English, fools or foolish. Si Kristo ang gumamit. Blind pa, bulag. Ito. Kulpos ha? Lilipat tayo ng kulpos sa Greek. Ang kahawagan sa English, breast. Nakita no? Strong's Exhaustive Concordance. Ito. Sa balik na sa Copilot. Sa Messenger. Sa AI. Ito. Anong breast? Commonly translated as dibdib o suso. Bababae may suso. Ang lalaki, dibdib. Ang Diyos ay lalaki, ama namin na sa langit ka. Hindi siya ina namin. Dibdib refers to the chest, in general. Suso, magbabae. Walang suso ang Diyos. May suso, pero panlalaki. At walang babaeng suso. May susong babae. At wala namang laman ang Diyos na ama ni Kristo. Ha? Basta mayroong breast ang Diyos. Boso nga. Di ba sabi ng talata? Ito, balik natin. Ha? Ito, balik natin. Ito. Yan, bosom. Di ba bosom? Breast? Wala yung womb dyan. Walang womb. Sinapupunan, wala. Mali ang tasalin. Sabi ni Kristo, may nangalikot sa aklat. At hanggang ngayon, natupad ang hula. Naging totoo. Doon ko na nawala, totoo talaga sa sabi ni Kristo. Mali ang sabi ni Biado, na perfecto lahat ang Biblia. Walang Biblia ang perfecto.
Kailangan mo magbasa sa Greek at sa Hebreo. May Greek na at may Hebreo. Ito ginamit ko ng Greek. Kaya ako kumunsa na ng Greek kasi doon tayo magtanong sa nakaluma kung anak ka ba na alam mo o ano hindi ba. Doon ka sa lula mo, huwag sa po ka magtanong. Doon ka sa babalik ka sa luma. You have to trace the etymology, the beginning of the words. It is written in Greek, not in Filipino. Sulat mga apostol, sumulat doon sa Greek, sumusulat, hindi sa Pilipino. Mga propeta, sumusulat sa Hebreo, hindi sa Pilipino. So, obligado kang magbasa sa Hebreo at sa Griego. Para ma-correct. Ha? Saan ma-correct? Babalik tayo sa una. Pero hindi lahat na mali ang Biblia, ang talata lang. Ang verse lang, mali. Lahat ng Biblia, mali. Pati Joel's version, King James version, mayroon. Naunawa ko yun kasi ako legal. Hindi ako philosophical. Ito basahin natin ang philosophy. Ito naman, di ba? Dibdib. Ito ngayon, babalik natin sa, ito. Sa AI, ito, E1, Artificial Intelligence, hindi Artificial Dumbness or Foolishness, hindi Artificial na bubo. Intelligence, ibig sabihin, karunungan. Tagalog, breast, pamabosong, that we read minute ago, is commonly translated as dibdib. Sinong biyado makabali nito? Dibdib, breast sa English, kulpon sa Greek. Ang ginawa niya, naging Tagalog agad, tanga. Hindi yun legal. Pilosofi ang ginamit ko. Ang pilosofi, bakit pa dahil ang tao? Dahil sa pilosofi. Sabi po ni Cristo mismo, basahin natin ang talata, Colossians 2:8. Sa ano naman basahin natin sa magandang balita. Kung mayroon man doon pilosofiya naman. Mali naman ang balita na ginamit ni Biado. Ha? Pero sa dating Biblia, basahin natin, tama. Basahin natin. Magandang balita, Biblia. Pinatunayan ko lang na mayroon talagang mali sa base sa turo ni Cristo, kinakalikot nga, katolikot. Naniwala ka, mali. Pag mali ang nakasulat, pag naniwala ka, mali ka rin. Naging hindi ka banal, naging hangal ka na. Kasi naniwala ka sa mali, hindi sa tama. Hindi ka lang research. Katulad na ginawa ni Biado. Mga katoliko, mga membro na hindi tuturuan na mali pala sa aklat. Lahat ng aklat, mali pala. Wala pa rin naturo na mali. Ako lang. May mali. Base sa sabi ni Cristo. Paano naniwala ka kay Cristo? Paano na pali bulaan Cristo? Ito, sobra na tayo. 137 na. Last verse na ito. Ang philosophy. Ha? Magkabandaya. Sino magkabandaya? Philosophy ng tao na hindi ebanghelyo. Ito, basahin natin sa Tagalog. Sa magandang balita. Mali din. Tingnan mo ha. Colossus 2:8, magandang balita. Tama ba to? Mag-ingat kayo upang hindi kayo maibiyag sa kanino man sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan. Pinapalitan ang filosofiya. Filosofiya sa Greek ko to. May filosofiya sa Tagalog. Bakit karunungan? Ang karunungan ng knowledge, wisdom, at pananayan ng mga tradisyon. Pananayan ng tradisyon, patulad ng Catholic tradisyon. Hindi Christian tradition, Roman Catholic tradition, panaya. Mga hindi ayaw kay Kristo. Filosofiya, tradisyon ng Romano, hindi ebanghelyo, hindi kay Kristo. Sabi ni Kristo hindi yun sa kanya. Pag sinabi na hindi sa kanya, bakit ito ilalan ng filosofiya? At ang mga tradisyon na hindi sa kanya. May tradisyon si Kristo tuturo sa mga apostol. Tuturo sa mga apostol. Yun po yung evangelical tradition. 2 Thessalonians o Thessalonica 3, versikulo 13, 2, okay. 2 Thessalonians 3, versikulo 13 hanggang 15. Evangelical, hindi Roman tradition, catechetical tradition. Katekismo, hindi po yun evangelyo. Sabi ni Kristo, walang kabulan, hindi kay Kristo itong mga pilosofiya. Basahin natin sa tamang session. Walang filosofiya dito. Patunayan ko si Biado Bubo. Mali pa rin. Sabi niya, tama pa rin pa sa nakasulat sa Biblia. Ano? Magkaiba. Maniwala ka sa magandang balita. Ano na basa sa dating Biblia? Ito, basahin natin. Wala siyang sinsi. Ang PC. Ang paboran niya yung mali. Ang tama, hindi. Basahin natin sa Joel's version. Colossians 2:8, Katolikong Biblia pa rin. Dating Biblia.
Ang gusto na Balitang Biblia, ito ay baga ng balita, ito sa Balitang Biblia, tama naman. Ito tama na rin. Walang sino po dito sa talata. Ang dating Biblia, kayo ay mapagsipag-ingat. Baka kayo may bumihag sa inyo sa pagkagitan ng filosofiya. Tama naman. Bihagin sa filosofiya. Ang filosofiya, mambibihag. Captivator ang filosofiya. Katulad ni Beado, na-captivate na siya. Captivate na siya. At walang kabuluhang panadaya. Madaya ang filosofiya. Walang kabuluhan, madaya ang filosofiya. Mahal yung filosofiya, di ba? Mga theology, expert kayo sa filosofiya, sa fallacy, gano'n kayo, di ba? Part of filosofiya. Para kay Kristo, mandaya ang filosofiya. Nalabag sa kanya, Ebanghelyo. Mag-ingat, kayo masipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pagitan ng kanyang Ebanghelyo. Hindi. Filosofiya, iba sa Ebanghelyo. Galing sa tao. At walang kabuluhang pandaraya. Walang kabuluhan ng pandaraya, filosofiya. Ha? Ayon sa salit-salin sabi, ang filosofiya galing sa salit-salin sabi, ang filosofiya, hindi Ebanghelyo ni Kristo. Filosofiya, ayon sa kuma pa rin. Ayon sa salit-salin sabi ng filosofiya, ayon sa mga pasimulang aral ng salibutan, galing sa filosofiya ng tao, galing sa filosofiya ng Church Magisterium ng Roma, may tradisyon din. At di ayon kay Kristo. Hindi pala ayon kay Kristo ang filosofiya. Hindi sila sabi, base sa turo niya kay Pablo, Galatians 1:12. Si Kristo na turo kay Pablo at sa lahat ng apostol. Kasi sila ay mga Kristiyano din. May Kristo sa kanilang puso. Galatians 4:6. Ayon sa sanlibutan, galing ba sa sanlibutan ang filosofiya? Ang filosofiya, hindi galing sa langit, galing sa sanlibutan. Sino sabi? May basihan? Turo ni Kristo. We have to judge evangelically, according to St. Peter. 1 Peter 4 verse 19, verse 17 to 19. Ito, di ba? Basahin natin sa ibang sa unfair siya eh. Anong mali sa talata ng balita? Gusto na mali na. Tanga, ikaw na lang. Kung gusto mo sa'yo, yan na lang sa'yo. Basura ka. Bulang Kristo na turo sa'yo. Dapat alamin mo ang totoo. Anong totoo talaga sa Griego, sa Tagalog, filosofiya, hindi karungan. Tanga. Maraming papakawalan. Ito naman, pasok na sa Jewish version. Katolikong Biblia. Ang sabi ko lang, pag mabasa ka, doon ka naka-focus sa iyong nabasa na tama, hindi mali. Ha? Ang ginawa ni Beado na ministro siya, gusto lang tindigan na mali. Sabi dito, puro sa Jewish version, Catholic version, Catholic. First English version, 18th century, from 15th century. Hindi ba na experience sa 18th century? Ito, beware lest any man cheat you. Bago, ang cheater pala ang prisoner. Cheater pala. Madaya pala sa iyo. Sa Ebanghelyo ni Kristo, sulat ni Pablo, may basihan. Word for word. Cheat you by philosophy. Ang philosophy, cheater. It cheats you. Gospel of Christ will teach you wisdom. Uli, beware any man cheat you by philosophy. Ha? Cheating by philosophy. Ang philosophy, vain deceit. According to the tradition of man, philosophical tradition, and according to elements of the world. Worldly pala, not according to Christ from heaven. Heavenly teaching. The gospel is heavenly from God, from the kingdom of God. 1:14 of Marcos. Filosofiya, kaya na dahil ang mga Katoliko, dahil sa filosofi, nag-aral sa seminaryo. Yun po ang theology. Nag-aral sa ng filosofi ng 4 years, tanga. Ano nag-aral? Hindi Ebanghelyo, filosofi. Ang filosofi, sabi ni Kristo, sa kanilang aklat. Ngayon, sa kanilang pang-aklat, Jewish version, cheat you. So they are cheated. The blind, leading the blind, both fall into the pit. Ang bulag, kapwa inakay ng bulag, kapwa mahulog sa hukay. Sino makatutol? Ebanghelyo ni Kristo. Sa 15 again, verse 18, verse 12 hanggang 15. Matthew, turo ni Kristo. Ito naman, basahin natin sa dalawa na, dating Biblia, Jewish version, laban sa
Magalang balita ni Biado. Sabi niya, tama doon lahat. Tanga. Sabi niya dito, may kalikot ka. Tanga ka. Ayaw maniwala kay Kristo. Mas matalino ka pa kay Kristo. Tanga. Mayabang ka. Do not go beyond what is written. You go beyond already. Lumagpas ka na sa nakasulat. Sa Ebanghelyo. Sa Galatians, sa 1 Corinto 4 verse 6. Ito naman. Ulitin ko ba ha? Humukom ka, humusga ka, base sa Ebanghelyo, hindi sa galing sa filosofiya. Ang mali, ginawa mong tama. Ang tama, tinatapon mo. Ebanghelyo pa tinatapon. At sinabi ko, Kristyano ka, ikaw ay amang Diablo. John 8 verse 41 to 48. Ito, sa King James naman, pangatlo. Beware lest anyone cheat you to philosophy. Philosophy pa rin. Hindi karunungan. Empty deceit according to the tradition of man, according to the basic principle of the world. Word pa rin. Not according to Christ. Teaching from heaven. The gospel. Not according to the gospel. Philosophy ang kalaban. Philosophy versus gospel. Walang basehan sa gospel ang mga theologians. Philosophy lang sa kala. Tinatawag lang theology. They're exercising the logic. Hindi pa rin nakarating sa katotohanan. Sa 2 Timothy 3 verse 7. Gasa sa huyan. Sa Ebanghelyo ni Kristo. Sinabi na Kristo, we judge him. Hindi pa rin totoo na natutunan. Ang panawa pa rin, lahat ng aklat, hindi kinakalikot. Hindi mabasa sa Ebanghelyo na walang kinakalikot. Ang mabasa, kinakalikot. Kaya tawag sa'yo, katolikot. Ito sinabi niya. Next naman, natapos ito sa ano to? 5:28. May komentaryo ako. Sa how many minutes in all? 29. O meron ba? Gawin natin episode. Hati-hatihan na natin kasi para hindi mahaba. Episode 1 ito, episode 2, episode 3, episode 4. Ito magandang mga Katoliko para mapatunayan na iba talagang Kristo ng hari sa inyo. Salamat kapatid. To God be the glory. Ganun pa rin. Ipanalangin natin na ang mga Katoliko, mga Protestante, mga Muslim, si Kristo maghari sa kanilang puso. Basta mayroon na aklat, tagapin na may basihan tayo. Maniwala sana kayo na hindi lahat kumpleto. Babase kayo sa Griego, sa Hebreo. Mayroon na. Tulad ng ginawa ko. Ito. Nag-research ako sa internet. Hindi ako tamad. Research and read diligently the gospel, the book of the Lord. Isaiah 34 verse 16. Salamat kapatid. To God, our Father, be the glory in the name of the Son, Jesus Christ, the evangelical King, and together with the Holy Spirit. Amen. Ito. Sige, sabi mo na. To God, Father, to God, the Father, be the glory in the name of Jesus Christ, our gospel King, and together with the Holy Spirit. Amen. See you next video. Thanks you for listening and watching. Sago. See you next video. See you in the next video. Thank you for listening and watching. Stay safe. Stay safe. See you. Okay? See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Accept Christ in your heart Accept Christ in your heart and His gospel, and His gospel, which you can read now, which you can read now, both in the Protestant both in the Protestant and Catholic version. and Catholic version. Thank you. Thank you. Very good batang ito. Ngayon, manalangin tayo. Sabayan ako. We have to sing the song. We sing along. To God, this prayer. Nanumbalik sa iyong paglingon, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap
puso ko, Panginoong Jesus, nanunumbalik sa iyong paglingat, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko.